Hindi na ikinagulat ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero o missing sabongeros ang pagtukoy ni alias Totoy kina Charlie Atong Ang at Gretchen Barreto. Si alias Totoy kalaunan ay inilantad ang tunay na identity na Julie Dondon Aguilar Patidongan. Siya ang hepe ng security agency na may hawak ng umano'y mga pag-aaring farms at sabungan ni Atong. Tinukoy ni Patidongan si Atong bilang mastermind umano sa pagdukot sa hindi bababang 100 missing sabongeros. Pinangalanan ni Patidongan si Atong at ang aktres na si Gretchen at dalawa pa sa eksklusibong panayam ni Emil Sumangil para sa 24 oras ng GMA7 noong July 2, 2025. Si Patidongan ay isa sa 6 na kinasuhan ng kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng mga sabongero sa iba't ibang panig ng bansa. Sinabi nitong may inuutusan umanong mga miyembro ng Philippine National Police para dumukot sa mga nawawalang sabongero bukod sa hindi nagulat ang mga inilabas sa pangalan na bilang suspect. Sinabi ng mga kaanak ng missing sabongeros na nabuhayan sila ng loob. Nakipagpulong ang mga ito kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa Department of Justice sa Quezon City noong July 4, 2025. Humingi sila ng update kaugnay ng kanilang kaso matapos ang paglalantad ni Patidongan. Hindi na raw nila ikinagulat ang pagturo ni Patidongan kina Atong at Gretchen. Yung brother ko na si John Lasco ay isang master agent. Wala naman kasing ibang pwedeng taong may interes sa kanya kung yung kapatid ko nga ay nakagawa ng hindi maganda. Alam naman po namin din, kaya hindi na po namin pinag-uusapan. Sabi naman ni Janice Esplana, tiyahin ng missing sabongero na si Maison Ramos. Sa interview ng media, alam po namin yun. Dati pa po, kaya po hindi na po kami nabigla. Pahayag naman ni Carmen Malaca, ina ng biktima si Edgar Malaca, alam na namin noon pa. Hindi na kami magugulat noon pa dahil narinig na namin yan. Kahit hindi pa nakidnap yung anak ko, naririnig namin na may ganyan ang pangyayari. Sa tagal ng panahon, mag-aapat na taon na, ngayon lang kami nagkaroon ng pag-asa. Umaasa rin ng ginang na magtuloy-tuloy ang pag-usad ng kaso. Hangad din daw niya na ma-retrieve daw ang mga bangkay o buto ng missing sabongero sa Taal Lake. Ibinunyag kasi ni Patidongan na ang mga pinasdang ng mga sabongero ay tinapon umano sa Taal Lake. Nabigyan din ng pag-asa si Maylin Fernandin, ina ng biktimang si Mark Paul, sa pagsisiwalat ni Patidongan. Sabi ng ina sa media, sobra po ako nabuhayan ng loob dahil akala ko wala na po kaming pag-asa sa paghahanap sa kanila. Kaya nagpapasalamat po ako kahit paano po ay may nakonsensya na magsabi ng totoo. Nang lumantad at magsalita si Patidongan noong July 2, 2025, kinuna ng reaksyon ng GMA7 Integrated News ang ilan sa mga kaanak ng biktima. Katulad ni Carmelita Lasco, ina ng biktimang si John Lasco, pahayag nito matagal na raw alam ng kanilang pamilya na si Atong di umano ang mastermind, subalit takot daw sila na unang pangalanan ang gambling lord. Sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi nila titigilan ng kaso. Saad pa niya ukol kay Atong at Gretchen, they will be included because they were named. Then we will have to include them as suspects. Mayroon naman itinanggi ni Atong ang mga akusasyon laban sa kanya ni Patidongan. July 3, 2025 na magsadya si Atong sa Prosecutor's Office sa Mandaluyong City kasama ang kanyang legal counsel na sina Attorney Lorna Capunan at Attorney Caroline Cruz. Sinampahan ni Atong si Patidongan ng mga reklamong robbery, grave threat, grave coercion, slander at incriminating innocent people. Itinanggi rin ni Atong ang paratang ni Patidongan na tinangka umano niyang suhulan si Patidongan na 300 million pesos para bawiin ang mga sinabi ng huli. Parte ng hirit ni Atong, please lang, ang pakiusap ko lang, lahat ng tao na sinasabi niya, ini-involve, tingnan niyo ang pagkatao namin. Isang official statement naman ang inilabas ng kampo ni Gretchen noong July 4, 2025 na itinatanggi ang pagdawit sa kanya ni Patidongan. Ang legal counsel ng aktres na si Attorney Malonga ang naglabas ng official statement. Bungad ng pahayag, Ms. Gretchen Barreto has just been tagged as suspect in the case of the missing sabongeros. To be clear, Ms. Barreto has only heard about, hence has no relevant knowledge concerning the disappearances. She did not operate the sabungan and had no participation on it.